Nandada ako ng dala, tapos hindi pala siya naka-record. Ayan. Hi! Welcome! My name is Nak, and welcome to my channel. Welcome back sa mga laging nanonood. And of course, welcome sa mga bago. Hi! So this is March. So March na. Yes, March na. Ito na. Hi, ayan. So yes, ano nga ba meron sa March? Syempre, bukod sa reading nyo, March kasi is actually a month of planting the seed for renewal para maging balance yung ating March. In that way, para hindi tayo maloka-loka ngayong month of March. So I will be giving you 5 sins tuloy. For this month of March, I'll be giving 5 cute seeds for a balanced life. Ayan siya. So before giving those, syempre, like, comment, subscribe, and pag ayaw nyo, adiwag, bahala kayo. So, eto na nga. So, para hindi tayo maloka, bibigyan ko kayo ng 5 cute seeds for balanced life. Ayan, so number 1, meron tayong cheat. Ayan. Number 1, mindful moment. So, ito yung take a little mindful breaths throughout the day. So, ibig sabihin dito mga beshi, hinga, inhale, exhale. So, bago ka mag-react, bago ka ma-stress, bago ka ma-high blood, inhale, exhale. Ayan, wag puro tayo hinanakit o puro galit. Diyos ko, baka sumikip yung mga dibdib natin. Wag puro hinanakit, baka sumikip ang dibdib. Ayan, baka ma-high blood tayo. So, chillax lang. So, we should have a mindful moments for this month of March. Okay? Number 2, self-love notes. Say kind words to yourself. You deserve it. Wag mo laitin yung sarili mo, bakla. Diba? Sabihin mo, paggising mo sa umaga, ang ganda ko, ang guwapo ko. Ayan. Pagising mo sa umaga, sabihin mo na yun. Kasi nga, ikaw na lang ang cheerleader ng buhay mo. I-cheer mo naman yung sarili mo. Diba? Hindi yung puro ikaw i-cheer mo yung ibang tao. I-cheer mo din yung sarili mo. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, ay, Julina. Ay, mali. Ay, Latina. O mga ganyan. Yung mga uso ngayon. Ang sarap mo. Again, Latina. Self-love notes. Always say that to yourself. Especially pag kagigising mo lang, nakakaloka ka. Okay, number 3. Happy boundaries. Ito yung minsan, you have to say no sometimes para maprotektahan yung peace mo. So, kunyari, hindi mo bet makipag-chismisan today, say no. Ayaw mo chikahan today, say no. Ay mo magpautang, say no. Dapat no to drama tayo mga beshi. This March, hard pass tayo sa mga stressful na tao. Learn how to say no, okay? Para sa inner peace nyo, sa boundaries nyo din. Set boundaries. Number 4, ayan siya. So, buddies. Ayan siya. So, you have to move your body and eat food that makes you feel good. Ayan. So, this time, wag naman tayong puro pa-deliver, wag tayo puro sweets, wag tayo puro chicken, baka magkaroon na tayo ng pakpak. So, lakad din tayo, exercise, papunta sa ref, luto tayo ng kind of healthy food, ayan, para ibabalance. Actually, what I do right now, kakastart ko lang, is I am into calorie deficit kasi sobrang lumaki na talaga ako. Pero, ayoko maging malungkot na calorie deficit kasi yung husband ko malungkot yung calorie deficit niya. Yung kinakain niya, yun at yun lang. Kasawa. So ako, nagka-calorie deficit naman ako. Pero, during weekdays, Saturday and Sunday, nakakain ko yung gusto ko. So, siguro magka-calorie deficit ako ng Monday to Friday. Pero nakakakain pa rin ako ng something sweet. Diba? Yung husband ko wala, strict. Nakakaloka, kaya masungit. So, ayan, para hindi ka rin masungit, pag diet ka, kumain ka din minsan ng nagpapasaya sa'yo ng something sweet or something na mag-aano sa cravings mo na hindi masyadong mataas yung calorie. In that way, hindi ka masungit.
Pero, di ba? Balance. Exercise. Ibawin mo na lang sa exercise. Yung mga nakain mong mataas sa calorie. Maglinis-linis ka ng bahay. Ganyan. So, yes. Last but not the least, brain boosters. Ito yung learn something new. Keep growing. Sabi ito, wag puro tayo scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Threads, sa ano ba, kung saan-saan. Try din nating matuto ng something. Kunyari, kung hindi ka marunong magprito ng itlog, go, mag-aral ka paano magprito ng itlog. Kung hindi ka marunong magpakulo ng tubig, go, mag-aral ka paano magpakulo ng tubig. If you don't know how to dance, edi learn how to kembot for the meantime. Learn something new for this month of March. Para, alam niyo na, um, para lang may something kang matutunan, di ba? If you wanna read a book, go read a book. Di ba? Yung mga Alpha Wolf, mga ganyang libro, at least something new na babasa nyo. And of course, yeah, that's our things, 5 things with NAC. Ngayon, anyways, ganito kasi, minsan, 'di ba, as you know, every month, hindi pa nga every month ako nagpo-post ng tarot reading. Kasi medyo minsan I'm busy, so I don't do it. But sometimes kapag bored ako at meron akong extra time, I normally watch or read Reddit stories, yung mga confession MS. So pag bored ako habang nag-work, I might add videos reading it and sharing it with you at kung ano man yung opinion ko. And also, di ba, if maalala nyo, bumili ako ng isang set ng libro na Philippine True Ghost Stories ata yun. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko siya, kasi bala ko siyang gawing content. Ngayon, English pala. 10 books yun. So, ang gagawin ko, siguro, basahin ko na lang siya. And then, pag natapos ko yung 10 books na yun, edi ipamigay. Because I have to declutter din, so baka ipamigay ko. So, bahala, hindi ko alam kung paano ko siya ipamimigay. So, ayan, depende na lang. So, dami kong plano. At least may plano. And yeah, so there you go. A little reminder again is to take care of yourself this March. And yeah, ano sa tingin nyo yung gagawin nyo or yung dun sa 5 na yun, yung trip nyo gawin? Comment nyo lang yan. And yes, tara, syempre, tara na sa ating March Tarot Reading. Hello, so disclaimer lamang, isang paalala lang po ng mga readings ay nagsisilbing gabay lamang sa atin. Sa huli tayo pa rin na may kapangyarihan sa ating mga desisyon gamit ang ating free will, okay? Kung hindi mo gusto ang nakuha mong reading, pwede kang gumawa ng mga aksyon na kabalik na rin sa basa at magdasal para sa tamang gabay. At kung naman natuwa ka sa reading, pwede mong ituloy ang landas na pinapakita nito. Sabayan mo pa rin ng, of course, prayers. Ngayon, of course, kung nais mo magbigay ng suporta, just comment, like, and subscribe. Tara! Okay, para sa mga may Aries, Sun, Moon, and Rising, and sa mga mag-birthday ng March 21 to April 19. Ayan, so gamitin lang natin tong cute na deck. So, ayan. So, mabigat. So, parang nasabi sa'yo for this month, ang energy ng buwan na to is may mga bagay kasi na gusto kang gawin. Kaya lang minsan yung mga gusto mong gawin is medyo itry mong i-balance kasi baka mamaya yung passion mo is magiging stressful na sa'yo, mas magiging, alam mo yung parang ang daming imbis na natutuwa ka, imbis na nag-enjoy ka sa hobbies mo, kunyari, or sa passion mo sa buhay, mamaya nai-stress ka na kasi hindi na masyadong balance. Parang more on nakafocus ka na dyan, hindi ka na nag-focus sa mga ibang bagay. Okay? So, check natin ang iyong love life. Ayan. Medyo, hindi ganun kaganda ang
ang ating love life for this month. Nakita nyo naman, tatlong sword yan na nakatusok sa puso. Kahit balibarit ka rin mo yan, hindi siya maganda for the love life. So, why? Masyado kasi masyado tayong mapusok sa mga bagay-bagay. Hindi tayo nag-iisip. Minsan, kapag may mga bagay-bagay tayong nararanasan or nakikita, hindi na kasi kayo nag-iisip eh. Agad-agad nyo nang sigurong agad-agad nyo nang ginajudge, agad-agad na tayong nagko-conclude ng mga bagay-bagay. So, pwedeng yan ang reason kung bakit um, ayun nga, hindi ganun kaganda yung love life natin kasi more on away na kasi maano na yung sa isip natin masyado na tayong what you call this, pinapangunahan nyo na kasi yung mga bagay-bagay na feeling nyo may ginawa lang ng babae na lalaki na ganyan. So, ayan. So, ingat sa ating love life. Okay? Ngayon naman, tignan naman natin kung how about sa kaperahan. Kaperahan. Uy, may mga bagay-bagay kasi na nasa timing. So, parang hawak mo na yung mundo. Pero, alam mo yun, yung paano mo makukuha yung, parang ganito kasi siya, andyan lang yung pera. Darating at darating ang pera, darating at darating ang swerte, darating ang trabaho. Pero, paano mo makukuha yung gusto mo na yan kung nakahawak ka pa rin dun sa past? Or pwedeng ganito kasi, may pera ka. So, cheque. May pera ka na, yan na yung cheque eh. Pero paano mo mahawakan yung pinaka-pera kung hindi mo, alam mo yun, hindi mo pupunta sa bangko yung cheque na yan para i-withdraw. Parang ganun kasi yung nangyayari. Parang alam mo na meron pero hindi ka kumikilos para makuha mo siya. Gets mo? So yun ang para sa mga may Aries energy. Ngayon, bakit ayaw mo pang kunin nasa harapan mo na? Sabi niyang ganyan. So, wait lang. Mawala yung zodiac signs, energy. Para alam ko yung sunod-sunod. Ayan siya, bakit? Kasi nga, andun ka pa sa parang andun ka pa sa celebratory, sineselebrate mo pa yung, siguro natanggap ka sa isang work, so sineselebrate mo pa lang siya, pero paano mo makukuha nga yung pera involved dyan sa project na yan, sa work na yan, kung hindi ka nakikilos, kung hindi mo umpisahan. So, stop partying, start working. Okay? Start working. And, so that's love and career and money. Now, tignan naman natin yung parang pinaka-general reading for this month of March for you. Sinasabi sa'yo na you have to balance everything. Hindi puro party, work din. Hindi puro heartbroken. Ang iniisip, hindi puro puso, hindi puro work. Isipin mo rin yung sarili mo. Alam mo, parang feeling ko dito. Kaya hindi maganda yung love life mo. That is because, siguro dahil na malaki yung kitain mo, medyo marami-rami kang nasabi sa partner mo na hindi maganda. Baka nasabi mo na wala siyang kwenta. Baka nasabi mo na ako lang ang kumikilos sa bahay na to, blah, 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 mga ganyan. Baka hindi ka lang niya napagluto ng gusto mong pagkain, ang dami-dami mo nang sinasabi sa kanya na ako lahat ang gumagastos dito, mga ganyan. That's the reason why baka hindi ganun kaganda ang love life mo. If you will balance everything will be abundant. Sabi ni Nine of, and so you need to balance. And pag na-balance mo mga bagay-bagay, magiging abundant ang buhay mo. So, kilos, trabaho,
At ayusin mo din syempre yung relationship mo sa partner mo in that way. Sa family mo. Kasi hindi lang naman siya parang for partner, pwedeng love or relationship sa family yan. So, kailangan mo lang naman na i-balance ang mga bagay-bagay in that way. 'Di ba? Hindi ka mahihirapan, hindi ka ma-heartbroken, ganyan. So, you have to balance things. And, wag puro emosyon mo, emosyon din ng ibang tao. Okay, wag puro emosyon mo, emosyon din ng ibang tao ang tignan mo. Hindi puro ako. Pero tignan mo din naman yung ginagawa nila. In that way, my dear Aries, hindi gaano masakit ang iyong March pagdating sa puso. At itrabaho mo na yan, ikilos mo na yan, baka mawala pa yan. Puro ka party, puro ka salita. Ikilos mo na, baka mawala pa yung grasya. And of course, isang card from Sasa Girl. Wala kang choice, makipagplastikan ka. Parang sinasabi niya dyan na, syempre, makipagplastikan ka. Sabi ko nga, wag kang, anuhin mo yung sarili mo. Alam mo yung pigilan mo maging high blood. Parang yung sinabi natin kanina, yung seeds, di ba? So, number 1 pa lang, wag masyadong gadet. Baka sumakit ang dibdib. So, makipagplastikan ka. Di, try mo makipagplastikan. Sabi sa kanila na, okay, sige, ganyan na lang. Pero, di ba? Para lang walang away, para walang gulo, just hindi naman sinasabing shut up, pero pakita mo na okay, sige, ganito. Gusto kong pwede ka maging plastic at that moment, go maging plastic ka. Okay. So yeah, that's for my Aries, Sun, Moon, and Rising. Bye-bye.